Meron akong 56. Eto, ibinigay pala nila. Once nag-sign up ako at gumamit ako ng code, bibigyan ako ng 50 pesos worth of BTC. So, kung nag-sign up ka, ginamit mo yung code ko, meron kang 50. So, good evening mga Lodi. Marami akong nababasa dun sa video ko dun sa Whalefin na na-disable na daw yung mga e-wallets. Hindi na makapag-withdraw or makapag-deposit. So, ang pwede mo lang gagawin is bank transfer or sa crypto wallet mo talaga isi-send na yung pera. Hindi maganda yun, especially yung GCash lang ang ginagamit nila or e-wallets lang. So, di ko alam kung anong problema, pero hindi sila scam, okay? Legit sila na exchange. Yun nga lang, may mga limitations, okay? Siyempre, merong alternative dyan, mga Lodi. Padami na ng padami ang mga exchanges dito sa Pilipinas. Maganda yun kasi nga, nagkikreate na ang competition. Andyan ang GCash, nagkikreate sila ng crypto exchange din nila, pero hindi pa siya available. Andyan ang Paymaya, Coins.ph, at marami pang ibang exchanges. Pero ang nakita ko na maganda, mga Lodi, etong PDAX. Pinoy talaga to. Pinoy ay maari dito. Pag i-check nyo yung kanyang background, siya si Michelle Gaba. Nag-aral siya sa Ateneo. Location niya sa Manila. Siya ang CEO or founder ng PDAX, Philippine Digital Asset Exchange. Makita nyo dito sa Techno Global, isa siya, okay, na feature dito sa kanilang blog post. So, yung PDAX, founded 2017 pa. So, ngayon lang parang lumabas. Di ko alam, nung mga fourth quarter siguro to ng 2022. Pero di ko lang napansin. At ang gusto kong tignan nyo dito yung investors. So, yung unang investor nila is UBX, yung Union Bank Philippines. So, nag-invest dito, CMT Digital Ventures, BC Group, 10 times Ventures, Consensus. Di ko alam to. Consensus at saka Venture and then etc. So, may mga malalaking companies din na nag-invest sa kanya talaga. So, ang target niya dito is of course ang Pinoy para makapag-trade tayo ng madalian. So, dito sure na hindi na matatanggal yung mga e-wallets kasi nga supported din. Syempre, may mga investor din dito katulad ng UBX na kilala na crypto-friendly bank. So, pag bisitahin natin, nasa browser ako, okay? Pero same lang din ang makikita nyo dun sa application mismo. So, merong cash in. Pag cash in, nakita nyo InstaPay, GCash, Union Bank, at saka GrabPay. Online banking, meron din. Union Bank, RCBC, East West, Land Bank, e-wallet, Coins.ph, GCash, Maya, GrabPay, over-the-counter. So, lahat-lahat pwede. Ibig sabihin, cater niya lahat ng mga tao na kung saan may interest sa crypto, kung gusto niya makipag-trade or gusto lang talagang bumili ng kanilang asset. Cash out, same lang din. So, pag crypto in, dito lang. At ang gagawin mo, itong address nito, kukunin mo, pupunta ka sa kung anong wallet meron ka or ibang exchange na mag-send ka dito sa exchange nito. Syempre, pipiliin mo kung ADA yung send mo dito, crypto in, kunin mo yung wallet address, copy mo, and then punta ka dun sa wallet mo or dun sa ADA wallet mo or ibang exchange, tapos i-transfer mo yung ADA mo dito sa PDAX. Kung crypto out, ibig sabihin kung meron kang ADA dito, tapos gusto mong i-withdraw, click mo lang yan. Okay. Bago mo pala ma-withdraw yung katulad pag may BTC ka, ito, kailangan mo nang enable yung 2FA mo. Pag gawin natin ngayon na enable natin, syempre yung password ko. Wait lang. Lagay ko lang yung password. Traffic. Continue. Ayan. So, ilagay nyo lang yung password nyo and then, scan mo to. Punta ka dun sa my phone mo. Dapat meron lagi yung authenticator mo. Yung Google Authenticator Lodi. So, yun yung parang pang-scan mo. So, scan ko na siya ngayon. Scan. Yun. Once na-scan yan, enter mo lang yung code. So, 0084750. Yung nagpapakita dito na code. Ayun, okay na siya. So, every time mag-login ako, pupunta ako dito sa phone ko at kukunin ko yun. Yung pinakalas. Yan, nag-change siya. Ito. Kukunin ko lagi yan para makalagin ako. So, wag kong i-delete yung Google Authenticator kasi once na delete yan, wala na. Hindi ko na ma-access lahat yung mga account ko kasi lahat naka-authenticate sila. So, ayan, naka-add na siya. So, once naka-add na, punta ka sa wallet mo. So, pwede na kung ano yung mayroong balance, pwede mo na siyang i-crypto out. Ibig sabihin, i-withdraw mo lang siya or ipunta mo sa ibang wallet address. Ang hina talaga ng signal. For example, meron akong 56. Ito, ibinigay pala nila. Once nag-sign up ako at gumamit ako ng code, bibigyan ako ng 50 pesos worth of BTC. So, kung nag-sign up ka, ginamit mo yung code ko, meron kang 50. So, yan. So last lang
Ayan, crypto out. Ayun o, support. So, ang sinusuportahan nila is SegWit or native SegWit network. So, pag mag-withdraw ka, sabi, di ba, na SegWit or native SegWit network na address. So, ano ito? Bitcoin address siya. Pag sa Binance, meron na ito available na. Pag pumunta ka dito, once na i-check mo, select mo yung network. Kapag nag-withdraw ka dito ng Bitcoin, ang i-select mo is yung BTC SegWit. At itong kukunin mong address, okay? Sa account mo, sa account mo, merong option. Piliin mo ang SegWit, tapos ilagay mo yung address dito, and then withdraw. After ma-withdraw, available mo na yung BTC mo dun sa mismong Binance account mo. Ngayon, ito naman, pag ayaw nyo naman i-withdraw as a crypto, gusto nyo cash. So, ang gagawin nyo, i-trade nyo siya. Okay? So, paano mo i-trade? Yan o, BTC to peso, PHP. So, max. Convert mo lang siya. Once ma-convert yan, pwede mo nang i-withdraw dun sa account mo. So, may magpapakita dito na PH. Once na-convert itong BTC, naging peso siya. Pag mag-cash out ka, ayan o, GCash, pwede ka din pumunta sa e-wallet kung meron kang Maya. Okay, pero dito, meron kang GCash or sa Union Bank, pwede din GCash. Magpapakita na dito yung na-convert mo. Okay? At ang minimum amount na pwede mong withdraw is 200 pesos, mga Lodi. Yan o, GCash account number, cash out to, address, and then, easy lang, ganun. Make sure, mga Lodi, na verified yung account mo katulad nito sa akin. Pero pag gusto mo pang mas malaki yung makukuha mo, once na nag-withdraw ka or naglagay ka ng malaking pera, mag-upgrade ka rin to premium. Ano ba itong premium account? Ito, step 1, step 2. Katulad din ng GCash na meron silang, dapat meron kang proof of income na ipapakita, payslip, or electric bill, water bill. Step 2, once all documents and requirements for premium upgrade are complete, kindly submit this at our contact us from under the following categories. So, proceed, upgrade. So, i-upgrade nila yun. Pag upgraded ka na kasi, mga Lodi, mas mataas yung parang pera na nilalagay mo everyday at mawi-withdraw mo everyday. Parang ganun lang. Okay, so, madali lang siya, mga Lodi. Intindihin. Pumunta kayo dito. So, pag gamitin nyo, of course, yung aking code dyan, meron kayong makukuha 50 pesos. Tulad nito. Wala pa akong inilagay dyan, Pag gusto mong mag-cash in, madali lang sa GCash. Ayan, cash in. Ang hina kasi ang signal ko dito. Goodness, PLDT naman, Cash in, Ilan i-cash in mo? 1,000. Cash in. Pag mag-cash in ka, So, cash in, idadirect ka sa GCash wallet mo. Then, maglalagin ka, then babayaran mo. Automatic. Real time, andyan na yung pera mo. Pero, ang kanilang approximate fee is 3%. 30 pesos. Then, itry nyo, mga Lodi. Ito naman ay maayos, hindi siya scam. Ito ay regulated na siya. So, hindi basta makikonnect ang Union Bank or maging investor ang Union Bank at ibang mga venture capital dito sa company ng PDAX kung hindi sila legit. Maganda yung Whalefin, kaso lang hindi na tinanggal nila ang mga e-wallets. So, mas maganda ang PDAX kasi nga, Pinoy ang may-ari, naintindihan niya kung ano talaga ang need ng mga Pinoy kasi yun yung target niyang users. So, yan lang, mga Lodi. Kung gusto yung itry ang PDAX, meron kayong makukuha 50 pesos pag gamitin niyo yung code ko. And ako si Trogi. Thank you so much for watching.